Pagka sabi ko, after nun, kaya nagsolo ko. Sabi ko, ano kaya mga gagawin ko nito, ganyan-ganyan. Eksakto, lumabas yung flip top. Doon ako nagkaroon ng bihis naman. Parang kabadang ako. Dalaga doon ako nagpangalan ng badang. Binigyan ako ng mga battle. Pumutok na ako doon, hindi nakamandag eh. As badang na. So yung grupo ko, nagwatak-watak na rin kasi yung isa pumunta ng Canada, yung isa nasa Japan, yung isa naman nagtrabaho na. Ako rin kasi nagsusulat ng kanta ng kamandag eh. Wala silang sinusulat doon. Lahat ng kanta ng kamandag, ako lahat. So lahat ng verse nila ako yun. Hanggang nakagawa na nga ako ng mga album sa underground. 5 album ko po. Kila J. Will ko binaratan yun eh. Sarap ang baratan eh. Sa album yun yun. Ang 187 kasi, ano to eh, nakakasama na namin to sa mga event. Gawa ng tropa din namin sila Mr. Blaze. Mr. Blaze kasi, ito rin yung parang idol naman nila. Malbilis din mag-rap. Pag may event ang Tuesday Troop, naimbita ng 1-8. Tumatambay ang 1-8 sa Tuesday Troop. Sumama na rin ako kay Mr. Blaze na tumatambay na rin ako doon. Si Confused, Third Floor. Yan yung mga nakikita ko lagi dyan. So, yan din. Habang tumatagal, dumadami. Dumadami yung pila, dumadami yung 1-8. Pag nag-record doon, 1-8 na eh. Yun ang sabi nila. The making. Kaya naging tropa din si Gab. Sabi ko, nag-usap kami. Tara Gab, gawa tayo ng album. Parang pera tayo. Okay naman. Maganda rin ang usapan namin ni Gab. Doon nga nagawa yung rap nyo. Freestyle ko pa lang. Unang album. Aeroplano, si Gab din ang gumawa nyo. Nag-hit. Wala pang social media yun. Kahit saan ako pumuntang bangketa. Pinirata. Mga event. Pag kinakanta ko yun, palakpakan talaga. Kaya nga nagawa yun, di ba? Nakwento ko kanina sa una yung magkaroon ako ng girlfriend. Pinalit ako sa Arabo, kaya napariwarabuhay ko hanggang nagawa ko pa nga ng pangalawa yan, di ba? Tawid Dagat. Featuring Josh Ash din, di ba? Marami din, puro liparan ng mga Yung isa naman, yung hindi lang nag-hit, yung kahit malayo ka, feeling ko'y nandito ka. Hindi lang nag-hit yun. Ang kumanta yun, yung singer namin sa Kamandag. Pero after noon, marami pa rin akong ginawa about sa mga OFW. Meron pa nga yung passport, di nakalabas ang title. Pa-stick ako doon, puro paglipad eh. Passport, siguro ang story nyo, sana pinunit ko na lang yung passport mo, parang di ka na nakaalis. Ang problema lang, talagang masakit na durug na Kumbaga, wag na lang ituloy ito. Parang bitter ko naman, parang susunod ticket. Plain ticket. Una laban niya sa flip top. Mula Tuesday Troop at the 187 Mobsters. Magigay, para patang. First battle ko doon, si Harlem. Yun nga, medyo hindi rin maganda yung pagdating ko doon. Kala ko kasi, kengkuyan lang eh. Ayun pala, kailangan mo rin palang magsulat ng maayos. So, nagamay ko na lang yun, yung mga kalagitnaan eh. Iba yung freestyle kasi. Yung freestyle kasi, pwede mong tugmaan yan ng mga butike, mga ganon. Hindi, pag battle, kailangan mong saliksikin yan eh. Lalo na ngayon, metikuloso na yung mga rap artist. Gagaling na eh. Kasi mga panahon lang namin, i-convert mo lang sa mga gantong usapin niya na comedy na pwede na eh. Ang habol mo kasi entertainment. Ngayon kasi ang hinahabol na nila ngayon, legacy na eh. Sabi ko nga, dapat ganun na lang ginawa ko. Kasi ako, trip lang ako eh. Sulat akong katatawanan, freestyle, katatawanan, bahala kayo dyan, basta bumattle ako, maganda battle ko, ganun. Pero sabi ko, kung bibigyan ulit ako ng battle ngayon, yung mga tira ko dati na malalalim, papakita ko sa kanila kung sino si Tito Badang sa battle talaga. Kung bakit natuloy yan, tinanong ko kay Enigma kung sino una nagpalista. Sabi ko, boss, sino nagpalista? Si Looney, number 1. Lista mo na ako, number 2 ko. Kasi automatic yun, 1 and 2 magbabattle. Tuloy nga. Masama loob ko kay Looney. Ang problema, ito naman kasi, respeto pa rin ako kay Enigma. Sorry sa term, no, kung sasabihin ko na medyo tinext niya ako na, Dang, ganito yung mo, bawasan mo yung personal mo para hindi naman boring yung battle. Kasi ako, kasi yung time na yun, ayoko talaga nang magpatawa eh. Gusto ko ibugay yung sama ng loob sa kanya eh. Sobrang bitin ako. May mali din naman ako, dapat pala talagang tinira ko ng talagang maasim eh, para yung mga mukha ng tao, hindi mo maipinta eh. Syempre kasi, dati kasi, comedy, tapos verse na parang ganun lang eh. Pero, dapat pala, tinodo ko eh. Doon din ako naghinayang din ako. Ngayon, nagsisisi ako, pero wala tayong magagawa eh. Maganda rin naman yung battle, hindi naman talagang sobrang pangit. Hindi rin naman yung ko, pero naman natin sobrang layo ko kay Looney yun.
Kasi si Looney, sa kanya nauso yung yung nakikipag-battle ng written. Hindi lang masabi na flip top pa yun eh. Yung siya, nabigyan siya ng spotlight sa sa flip top, tapos ganun yung banat niya. So hanggang ngayon ganun. So siya yung naka-maintain yun. Kasi ako talaga, goal ko talaga. Mangulit lang eh. Di ba yung mga kanta ko, may mga sex appeal, may mga pogi ba ako, papaya. Alam mo yung ganun yung ko eh, ganun yung genre ko eh. May mga rap akong underground, may mga rap akong malalalim din, mga talagang ganun kasi ako eh, flexible ang gusto ko. Eh, pag battle pala, kailangan tarantado ka na eh. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan sa mga tao na in-offer yan ng Curve Entertainment, gawa ng, dati kasing Sony BMG yan. So, Sony BMG, merge. So, naging, nag-curve. Dahil nag-solo sila ng company. Inoperan ako, sabi, gawa ka ng novelty song. Yung parang Oppa Gangnam Style. Para, mapahit natin. So, sabi ko, sige, gagawa ko. Bigyan mo ako ng ilang oras lang. Oras lang di araw, di linggo. Mga ganun-ganun lang ako. Nasa labesa. Tantaran, tantaran, tantaran. Tapos pumunta na ako sa arranger namin, si Ferdy Marquez, kaso sumalangit na. Magaling yun, gitarista ng True Faith. Sabi ko kay Ferds, may na si Pro. Tapos ginawa ko tak. Tapos ginawa ko ng rap. Ginawa ko ng tono. Tinawag ko yung singer namin sa Kamandag. Kantahin mo nga, papaya. O, landian mo pa. Kasi siya yung kumakanta dati. Siya yung backup singer ng Sex Bomb eh. Kaya malandi yung boses. Siya rin yung kumanta. Yun, may chorus na. Ganda na. O, niligyan ko na ng rap. Nabuo na. Pagtaas ako, pang! Puki ng ina. Binayaran agad ako 100,000. Ha, bakit sir? Ang ganda ng ginawa mo. Ganun. Putang ina, hindi ko naman alam. Doon masisira karir ko. Hindi ako hindi ako nagsisi kasi kaya ko rin ginawa yon dahil yung sasakit.